At para po doon sa mga magiliw nating mga subscribers na nag-aabang na ma-review natin itong pinakabagong Honda Winner X Premium Edition, ngayon ay nagkita na kami. Kaya ngayong araw ay bibigyan natin to ng further review. Gaano nga ba kaganda ang pinakabagong Honda Winner X 150? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Nasa ating harapan ngayon ang pinakabagong Honda Winner X150 at ito po yung kanilang Premium Edition. At ang kulay po na ating nire-review for today, ito po yung kanilang matte red color. Well, wag na nating patagalin at umpisa na po natin agad sa kanyang physical appearance. Dito po sa gitna, nagkaroon po siya rito ng V-shape design at nagkaroon ng spike rito, no? Napakaangas nung pagkakaposisyon nitong kanyang daytime running light. At kapag ating sinilip itong kanyang headlight, napaka-sharp yung edges, parang nang lilisik na mata ng pating. Nagkaroon ng partition sa gitna, nagkaroon ng high beam and low beam. At dito naman po sa kanan at kaliwa, nagkaroon po siya ng windlet dito na kung saan ay pwede pong maglaro ang hangin or pumito kapag tayo po ay nagpapatakbo ng matulin. Napaka-brusko rin yung pagkaka-design nitong kanyang cover dito sa itaas. Ayan o, parang nagkaroon siya ng sungay rito. At dito naman po sa gilid, may makikita naman po tayo rito na gold color na decal, which is minimalist lang po yung nilagay nila rito. Nagkaroon ng two-tone color combination, matte black, and then ito pong kanyang matte red color. Naka-emboss po itong kanyang turn signal. Ayan o, ang ganda rin ng pagkaka-position, no? Nagkaroon ng mga spiral design. So talagang maliwanag yan pagdating ng gabi. And then may mga naka-emboss na guhit rito na parang tusok. So ang ganda rin ng pagkakadesenyo, no? Very attractive yung kanyang dating. At dito sa kanyang side cover, nagkaroon po siya rito ng palikpik, kaya no? So para po siyang triangle design yung kanyang butas. At pwedeng ipasok yung ating kamay rito. Dito po ay pwede pong maglabas-pasok ang hangin. At may makikita naman po rito na Honda, tapos may pakpak po ng eagle dyan. In silver color naman po siya. At ang ganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang engine extension cover. Ayan o, naka V-shape naman yung kanyang design, matulis. Nagkaroon po ng dalawang butas rito at mayroon pa rito sa gitna. Well, mapunta naman po tayo dito sa kanyang front fender. Yun o, matulis din yung kanyang pagkaka-design. And then nagkaroon po siya ng extension rito. At two-tone color combination naman po yung kanyang kulay. Matte red dito sa harap, yung extension naman po rito sa likod is matte black color. At nakikita natin mayroon pong nakalagay rito na ABS in silver color na decal. Well, ang advantage naman po ng ating Honda Winner X pagdating naman po sa mga sudden stop, no? Pag atin pong pinihit itong kanyang front brake ay hindi po maglalak itong ating preno dito sa harap. So ang kagandahan po niyan sa mga sudden stop, hindi po magi-skid yung ating gulong. At the same time, hindi rin po magwawabol yung ating manobela pagdating po sa mga biglaang preno. So napakaganda talaga niyang anti-lock braking system dahil nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. Well, mapunta naman po tayo dito sa kanyang front suspension. Ayan o, very attractive itong kinaling ginamit dito sa kanyang premium edition, no? Premium na premium dating kasi nga yung color is gold. So matte gold naman po itong kanyang front suspension. Ganon din po yung kulay nitong kanyang single pot caliper na Nissin. So matte gold din po. So nag-complement yung color, no? Bagay na bagay sa kanyang pangalan na premium edition. At napakaganda na rin itong kanyang single rotor disc brake kasi flower design na po siya. Ang kanya naman pong mags is matte black color. So Y design naman yan. May gold naman po na lining. At pagdating sa mga sukat ng gulong, meron po itong 90 by 80/17. At ang kanya pong stock tires pang city riding condition. O, saktong-sakto para dun sa mga mahilig mag-racing. Well, pagdating naman po rito sa kanyang cover, dito po sa bandang itaas, no? Nagkaroon siya ng two-tone color combination dito. At ang cute po nitong kanyang little visor na smoke type. So mayroon po tayo ritong matte red and then matte black. At dito sa gitna, nagkaroon po ng mga spider web dito. May partition sa gitna, no? Very attractive yung pagkaka-design. At pag ating sinilip, ayan, kitang-kita natin, nandyan po yung kanyang horn. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ang ganda rin ng pagkaka-design. Dito po sa gitna nagkaroon ng partition. So malaki rin po itong kanyang screen display size. At dito naman po sa bandang ibaba, nandito naman yung mga light indicator. Nagkaroon naman po dito ng dalawang button selector para sa select at para po sa adjustment. At sa gitna mayroon po ritong nakalagay na Honda logo na silver color. Nagkaroon ng two-tone color combination, matte red at saka matte black.
Pagdating naman po rito sa kanyang button, nandirito naman itong kanyang high beam and low beam, and then meron na po siyang pa-switch. Mayroon po siya rito sa gitna, makikita natin itong kanyang horn, and then ang kanyang turn signal selector. Nandirito naman po itong kanyang clutch dahil nga ito po ay isang manual transmission na motorcycle. Sa kabila naman, nandirito yung kanyang electric starter at ang kanya namang front brake. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang ignition. So mayroon po tayong makikita dito na bottom knob selector. So ibig sabihin ito po ay keyless system. Ang kagandahan po niyan, since nakakilis na po itong ating Honda Winner X150, effortless na rin ang ating pagte-turn on and off nitong ating motorcycle. Pa-remote ka na lang, oh, 'di ba? Social na social yung kanyang dating. At dito po katabi naman po nito yung kanyang seat opener. At sa kabila naman po, mayroon po siya ritong USB charging port. Oh, ayan. Para dun sa mga kababayan natin na nagtatanong. Ito pong kanilang premium edition ay mayroon na pong built-in na USB charging port. Kaya bagay na bagay pagdating po sa mga long rides driving situation. Dahil anytime po kapag nalobat po ang inyong mobile phone ay pwede kayong mag-recharge. So malaking advantage yan para sa isang motorcycle. At dito naman po sa gitna, napaka-brusko ng pagkaka-design dito. Nagkaroon tayo ng 3-tone color combination, matte black and then glossy black. Nagkaroon ng parang hasang ng pating dito and then matte red color. May dalawang butas rito sa itaas. At mapunta naman po tayo rito sa ibaba. Nandirito naman po itong kanyang shifter. Ayan o, ang liit, no? Napaka-cute. So ito po palang ating Honda Winner X ay meron pong 6-speed manual transmission. At ang kagandahan po niyan ay meron na rin po siyang assist in sleeper clutch, na kung saan pagdating po sa downshifting ay effortless na rin dahil papitik-pitik ka na lang. So mas lalo pa pong pinabilis yung process ng kanyang transmission. At dito naman po katabi nito itong kanyang pillion step para naman po sa ating rider. Rubber type naman po yung kanyang cover. Ang ganda rin, very attractive po itong kanyang brace dito. So silver color naman po siya. Nandirito naman sa ibaba itong kanyang side stand at ang kanyang center stand. Ganon din mga ka-LM, silver color din itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So not fadable yung color. Ganon din yung kanyang brace, ayan no. So sync po yung ginamit nila rito na silver color, kaya talagang durable and then very attractive. Pagdating naman sa side cover, ayan no, napakaganda rin no. Napaka-brusko ng pagkaka-design. May mga naka-emboss na part dito, may mga deep lines. And then dito po sa bandang itaas, may makikita po tayo rito na Winner X. Naka-emboss po tong 3D emblem na gold na to. So very attractive sa ating mga paningin. And then mayroon na rin po itong chain cover. Ayan o, napakahaba rin ng pagkaka-design. Matte black color. Square type naman po itong kanyang swing arm. At yung tip is silver. At mapunta naman tayo dito sa itaas. Napakatulis din at parang sungay ng kambing yung pagkaka-design nitong kanyang integrated na grab bar. So matte black naman po yung color. At dito po sa bandang dulo, may makikita po tayo rito na Honda white color na decal. Matulis din yung pagkaka-design nitong kanyang taillight cover. At pag ating sinilip itong kanyang taillight, ayan oh, medyo may kaliitan lang siya. Pero ang kagandahan niyan is unique din yung pagkaka-design. LED na rin po yung kanyang ginagamit. At dito naman po sa kanyang mga turn signals, naka-emboss. Well, naka-pop up yan. So ingatan na lang po natin na maisagi sa mga matitigas na bagay dahil pwede po siyang mabali. Pero ang kagandahan niyan is LED type na rin po yung kanyang ginagamit. At tong naka-emboss tong part na to, pag ating sinilip, meron na rin po siya ritong plate light. At sa gitna, meron po siyang added reflector lights. At ito pong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design, along with single pot caliper na Nissin brand and then gold color, kaya talagang very attractive. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 120 by 70-17 at makapal na po itong kanyang stock tires dito po sa likuran. Kapag makapal po ang inyong gulong ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. At pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, single color lang naman po yung kanilang nilagay rito. Itong kanyang heat protection guard ay matte black, ganun din po itong kanyang tip at ang kanyang stock pipe. At dito naman po natin makikita itong kanyang foot brake dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. At pagdating naman po rito sa likuran, ito po ay equipped with monoshock absorber. So yung coil spring na ginamit nila rito napakakapal at red color siya. Nag-complement yung color niya dito po sa body cover ng ating motorcycle. Well, mapunta naman tayo dito po sa kanyang upuan. Ayan oh, so single color lang naman.
Well, parang nagkaroon ng two-tone color combination dahil gray tong color na to mga ka-LM, and then matte black naman po rito sa itaas. Yung stitches, ayan no, premium din yung datingan. Yung pagkakatahi, durable. Well, ito pong ating Honda Winner X150 ay wala po itong underseat compartment dahil nga po ito ay isang underbone motorcycle. At ito naman po ay mayroong fuel tank capacity na 4.5 liters. Well, malayo-layo na rin ang inyong mararating. At ang kagandahan naman po nitong ating Honda Winner X150 ay equipped na po ito ng tinatawag nila na bank angle sensor, na kung saan kapag ikaw po ay nag-exceed sa kanyang limitation pagdating sa kanyang vertical limit, ay automatic po magsha-shutdown yung kanyang engine. Sa ganong paraan, hindi na po siya magbibigay ng power. So mapre-prevent po natin na mag-slide or sumemplang itong ating underbone motorcycle. So napakagandang specification yun para sa isang racing motorcycle. At ang atin pong pinakabagong Honda Winner X150 ay mayroon pong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman, lapat na lapat yung aking foot below the ground. Kaya talagang masasabi ko na very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6" in height. At para naman doon sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, huwag kayong mag-alala. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Honda Winner X Premium Edition ay mayroon pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. Yan, premium edition naman to mga ka-LM. Itong tinetest ride natin, premium edition naman to. Ganun pa rin, napakaganda nung kanyang engine sound, no? Engine roar. So dito naman tayo sa zigzag, yun know? Malupit men. Malupit. Napakaganda pagdating sa zigzag. Zigzag, yun know? Malupit men. Malupit. Napakaganda pagdating sa zigzag. Malupit to men, malupit. Tapos itong ating front braking system, kahit na sudden stop, bigla ang preno, no problem. Balik tayo rito. Napakaganda na talagang banking mga ka-LM, oh. You know. Engine roar. Yes. Lupit men, lupit. The best. Good luck. Natin, yun, no? Lambot din ang shock. Pwede. At ang bigat po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 122 kilograms. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Winner X Premium Edition ay nagkakahalaga po ng 131,900. At ang kagandahan po niyan ay included na po rito yung 3 years registration. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Honda Winner X150 Premium Edition, ay available po yan dito po sa Honda Wing Calasiao, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.